Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Kawikaan o Proverbs chapter 23 verses 20 hanggang 21. Kawikaan kapitulo 23 talatang 20 hanggang 21. Ito po ang sinasabi. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mga ngain ng karne, sapagkat ang maglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, na kami po'y iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming itinataas ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, pagalingin, at ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo sila, O Diyos, at ingatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mahabang buhay, maraming birthday, Panginoon, upang maranasan nila ang buhay na merong Panginoon na nagbibigay sa kanila ng assurance ng buhay na walang hanggan. Amin ding naalala ang aming mga kaibigan na mag-asawa na nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary ngayong araw na ito. Pagpalain mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng mahabang pagsasama na kasama kanila, Panginoon, upang ito'y magbibigay sa kanila ng kapayapaan, kaliwanagan at pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa umaga rin ito, Panginoon, patuloy namin naalala ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila ay mga nagmumotor. Ilayo mo sila sa kapahamakan bago sila po iyong proteksyonan sa lahat ng mga mangyayari sa daan, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga naghahanap buhay sa lansangan, ang mga grab driver, mga enforcer, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa kanila upang ligtas sila, O Diyos, sa lahat ng panganib sa daan. Tulungan mo sila, Panginoon, na mabigyan o makaahon sa mga pagsubok sa buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Aming inaalala ang aming mga kaibigan, Panginoon, na nasa mga bilangguan. Patuloy mo silang abutin, O Diyos.
sila man ay nagkaroon ng kasalanan o napagbintangan lamang, Panginoon, tulungan mo sila. Patuloy mo po silang iahon sa putik na iyan, Panginoon, upang sila, Panginoon, may bagong buhay. At ikaw, Panginoon, ang kanilang isangyaw upang maraming maliligtas dahil sa kanilang mga experience na naranasan, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay patuloy mong ibinigay sa kanila. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Bigyan mo sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas. Amen at amen. Ang Biblia ay hindi aklat tungkol sa medisina. Nagbibigay man ito ng tuntunin para sa bawat pagkilos ng tao. Pero pwede kang makinabang, mga kaibigan, kung maunawaan mo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmalas ng Diyos sa kalusugan. Makikita sa maraming talata sa Biblia, mga kaibigan, ang nadarama ng Diyos sa paraan ng pangangalaga natin sa ating katawan. Halimbawa na lang, hinahatulan ng Biblia ang mga pagpapakalabis na nakasasama sa kalusugan. Kasali na ang paglalasing at katakawan. Kasama sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa sinaunang Israel ang mga hakbang para makontrol o maiwasan pa ang mga sakit o karamdaman. May mga spesipikong utos din ito kung paano mag-iingat ang isa para hindi siya madisgrasya. Deuteronomio 22:8. Maliwanag, mga kaibigan, na hinihimok tayo ng Biblia na alagaan ang ating katawan at gumawa ng makatuwirang mga hakbang para ingatan ang ating kalusugan. Ayon sa Biblia, bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakasakit? Ito'y sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Ayon sa Roma 5:12. Marami ang naniniwala na ang pagkakasakit ay resulta lang ng evolusyon ng tao. Para naman sa ilan, nagkakasakit tayo dahil sa mahiwagang mga puwersa gaya ng masasamang espiritu. Ayon sa Biblia, mga kaibigan, nagkakasakit tayo dahil sa paghihimagsik, paghihimagsik ng unang tao sa Diyos. Roma 5:12. Bago maghimagsik ang ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, taglay nila ang sakdal na kalusugan. Alam nila na mamamatay sila kung tatalikuran nila ang maibiging pangangalaga ng Diyos. Pero pinili pa rin nila humiwalay sa Diyos. Kaya naiwala nila ang kasakdalan. Ang di
kasagdalan ng mga paghimagsik nating mga magulang ay ipinamana nila sa atin. Kaya sa kabila ng pagsisikap ng tao na pawiin ang sakit, nagkakasakit pa rin tayo, mga kaibigan. Ano ngayon ang pwede mong gawin o nating gawin, mga kaibigan? Ano na ngayon ang pwede nating gawin? Itinuturo ng Biblia na kung susundin mo ang mahuhusay na pamantayan ng Diyos, susundin mo ang pamantayan ng Diyos, magkakaroon ka ng mabuting kaugnayan sa Kanya. Dahil dyan, mga kaibigan, dahil dyan, matatamasa mo ang sakdal na kalusugan sa isang paraisong lupa. Isayas 33:24. Nangangako ang Diyos na aalisin niya ang kirot, sakit, at kamatayan. Pahayag 21:3-4. Ito ang sinasabi sa pahayag. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang mga taong malusog, mga kaibigan, ay hindi nangangailangan ng manggagamot o doktor, kundi ang mga may sakit. Mateo 9:12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Di ba? Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Diba? So, mas pinipili ng ilan ang espiritual na pagpapagaling o tinatawag din nating faith healing kaysa pagpapagamot sa mga doktor. Noong panahon ng Biblia, ipinahintulutan ng Diyos ang kanyang bayan na magkaroon ng mga tagapangalaga sa kalusugan. Henesis 38:28 at Kolosas 4:14. So wala namang binabanggit sa Biblia na hindi sang-ayon ang Diyos sa paggamit nila sa mga halamang gamot, pamahid, inirekomendang pagkain, at iba pang paraan ng paggamot. So sa katunayan, mga kaibigan, sinasabi ni Jesus na ang mga taong malusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Mateo 9:12. Pero hindi sang-ayon ng Biblia sa lahat ng klase ng panggagamot. Halimbawa, hindi inirekomenda ng Bible ang ginawang mga faith healing sa ngayon. Hindi inirekomenda ng Bible ang mga faith healing. At ang pagpapagaling na may bahid na espiritismo o yung tinatawag na bulong ba, bubulungan ka lang, hindi ito sinang-ayunan, At ang pagpagaling may bahid na yung espiritu ay hindi sinang-ayunan dito ng Diyos. Hindi sinang-ayunan ng Diyos. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan.
pagsamba sa Diyos-Diyusan. O, yan ha. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, pagkainggit, no? Pagpatay, paglalasing, no? Walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli, huwag kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Bukod sa mga paggamot na hinahatulan ng Biblia, isang katalinuhan, mga kaibigan, isang katalinuhan na kapag nagkasakit tayo, magpatingin agad sa doktor hanggat posible pa. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga salitang aming napagbulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa aming mga kalusugan. Totoo nga po, kapag kami po ay nagkakaroon ng karamdaman, ay dapat lang kami ay pumunta sa isang doktor, espesyalista ng doktor. Dahil sila po ay binigyan mo sila ng katalinuhan upang magpagaling ng mga may karamdaman. Lord, maliban, Panginoon, sa aming mga pananalangin, Panginoon, kami rin ay dapat magpakonsulta sa mga manggagamot, sa doktor. Hindi po faith healing o mga espiritista. Kung hindi ikaw, O Diyos, sa iyo namin idiretso ang aming mga karamdaman. At ito po ay papagalingin ng iyong pinagkalooban ng karunungan ang mga doktor, Panginoon. Maraming salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo ang mga anak mong patuloy na nakikinig at isinabuhay ang iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ingatan mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang ginagawa, hinahawakan, at ang kanilang buong sambahayan. Ingatan mo, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa akin upang maibahagi ang iyong mga salita ng buong puso, Panginoon. Makakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang iyong pagtitiwala sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming ibinabalik na may pagpupuri at pasasalamat sa aming Diyos na tagapagligtas. Amen at amen.